Positibo ang outlook ng BPI sa ekonomiya ngayong taon, pero mayroon daw mga hamon na kailangang bantayan. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Posibleng tapyasan ng hanggang 50 basis points ang interest rates ngayong taon ayon sa Bank of the Philippine Islands. Tansya ng BPI, magsisimula na ang pagbaba ng policy rate sa April 10 habang kontrolado pa ang inflation at nasa 57 ang palitan ng piso sa dolyar. Inaasahan din ng BPI na magkakaroon ng isa pang cut bago mag fourth quarter, pero may ilang mga nakaambang hamon dito. Kabilang ang bantang isang linggong remittance boycott, lumalaking tensyon sa pandaigdigang kalakalan at ang muling paghina ng piso kontra dolyar. Pinakabinabantayan sa ngayon ang April 2 announcement ni US President Trump hinggil sa reciprocal tariffs na maaaring magdulot ng stagflation na hindi lang pwedeng makaantala sa rate cuts kundi pwede pang magtulak ng panibagong hike. Politics will always be a risk. It's actually a risk globally. Favorable thing for us if we see this issue actually deteriorating. But for now, we're not really looking at the possibility of this affecting overall sentiment on the sectors that seem to be very promising. Binabantayan din ng BPI ang planong remittance boycott ng ilang mga OFW mula March 28 hanggang April 4 bilang protesta sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa 97.3 million pesos daw ang maaaring mawala sa ekonomiya kung matuloy ito. Kaya bakis na ma-afford nila na hindi mapadala yung mga relatives nila, then that will clearly widen the current account position, negative position, and have some negative consequences on the exchange. The more important thing is the continuation of the economic reforms. Will hopefully, again, after the elections, will help drown out this noise coming from the ICC and the Netherlands. Samantala, tuloy pa rin ang Triple R cut sa Biyernes, March 28, hakbang na inaasahang magpapalakas ng liquidity sa ekonomiya at makakatulong sa pagpapalawak ng pautang para sa mga sektor ng energy, industrial zones, medical tourism at data centers. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.